Sa iba pang top story, patuloy pa rin ang kampanya ng Department of Health katuwang ang POEA at OWA kontra sa nakamamatay na Middle East Respiratory Syndrome coronavirus o MERS-CoV. Ayon sa DOH, patuloy nilang tututukan ang mga OFW na bumabalik sa bansa mula sa Middle East upang malaman kung carrier ng virus sa mga ito o hindi. Si Eden Suarez sa report. Yeah, we're still MERS-CoV free as of now. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng Department of Health katuwang ang Department of Labor and Employment, gayon din ang POEA at OWA upang mapigilan ang posibleng outbreak ng Middle East Respiratory Syndrome coronavirus o MERS-CoV sa bansa. Ayon kay Dr. Lyndon Lee Suy, Director ng Committee on Emerging Infectious Disease ng DOH, mahigpit nilang tututukan ang mga overseas Filipino workers na pabalik ng bansa mula sa Middle East upang malaman kung carrier ang mga ito ng nasabing virus. There were more countries reporting MERS coronavirus now, meaning mas marami nang na-expose, marami lumalabas ng Arabian Peninsula with MERS-CoV. So, we're not saying it wouldn't happen here, but then we're hoping it doesn't happen here. So, kung baga sa dapat alam natin lahat na nangyayari. At yung pinakamatindi dito is yung cooperation talaga ng tao should be there. Kasi at the end of the day, what would matter is na maintain natin yung kalusugan ng community. And this will only happen kung talaga makipagtulungan lahat. Tiniyak naman ni OWA Administrator Carmelita Dimzon na nagbigay na ng kautusan si Labor Secretary Rosalinda Baldos sa lahat ng mga labor attaché sa Middle East na isulat ang kumpletong address at contact number ng lahat ng OFWs na kukuha ng Overseas Employment Certificate para sa kanilang exit clearance pauwi ng Pilipinas. Isasama na rin ng DOLE, OWA at POEA ang pamamahagi ng info materials ukol sa virus at pagsasailalim sa pre-departure orientation seminar ng mga paalis na OFWs bilang bahagi pa rin ng kanilang isinasagawang intervention para mapigilan ang outbreak. So, ang mga labor attachés ay patuloy na nagsasubmit on a daily basis yung mga pangalan ng mga OFWs na papauwi dito sa Pilipinas at nakalagay nga dito sa kanilang listahan yung addresses at contact numbers. Kasi yun ang naging problema natin with the 417 passengers who arrived last April 15. Karamihan ho sa kanila ay hindi namin matrack down kasi wala silang contact number. So, bukod naman sa mga OFW mula sa Arabian Peninsula ay imomonitor rin ng DOH ang mga manggagaling sa iba pang bansa na may naitala ring kaso ng MERS-CoV. Iba pang mga bansa. Actually sa Europe meron, no? Sa UK, ngayon ang pinakahuling reported country sa Europe, Greece. Meron din sa Italy, sa France, sa Germany. Tapos meron pa sa upper part ng Africa. And then in Southeast Asia, it's not only in the Philippines, no? Meron din sa Malaysia. So talagang posible siyang kumalat dahil simula noong March 2014, itong taon na ito, mas marami na talagang secondary cases eh. So makikita nyo na talagang pwede nang ilipat mula sa may sakit papunta sa walang sakit. Mula naman sa mahigit 4 na rang pasaherong dumating galing sa Arabian Peninsula ay may 10 pang patuloy na tinatrack ang DOH. Sinabi ni Suy na nahihirapan silang matuntun agad ang mga ito dahil nagpalipat-lipat sila ng tirahan at wala ring mga contact number. So ang hindi talaga nakita dahil may problema sa contact details na ibinigay sa atin. At currently naman kahit tapos na yung 14 days, kahapon na tapos yon ay 10 lamang which is 2% of the 414. Now sa mga resulta natin as of yesterday, ang nagawan o na-process na ay 371, all tested negative. Pinag-aaralan na rin ng DOH ang posibleng pagpapadala ng mga health experts sa Arabian Peninsula para matulungan ang mga OFW doon, carrier man ng virus o hindi. Maging ang pagsasama sa MERS-CoV sa PhilHealth package para mabigyan ng assistance ang mga pasyente ay ikinukonsidera na rin ng DOH. Eden Suarez, Eagle News.